Good day guys, magandang araw. Welcome sa panibagong event vlog. Alumni setup ang gagawin namin ngayon at may bago kaming laruan kaya pipilitin kong ma-vlog itong event na ito. Meron kaming bago nga mirror ball. Matagal ko nang gusto ito at ngayon ko lang naibili. Kasi alumni ito, more on mga oldies ang tugtugan nito mamaya. Kaya sabi ko sige isabit ko yung mirror ball namin. Pakita ko muna sa inyo itong aming venue at kung ano yung mga dala naming gamit. Welcome dito sa covered court ng Barangay Calapandayan, Subic, Zambales. Alumni event. Usong-uso mga alumni sa mga ganitong season. Madalas kami dito sa venue na ito kaya alam na namin ang mga gagawin. Medyo maiksi lang ang oras ng setup namin kasi wala ring kuryente. Alas 5 pa magkakaroon ng kuryente. Nakikita nyo yung available na tubo na yan. Diyan namin isasabit yung mga beam at saka yung mirror ball. Tignan namin kung diyan namin isasabit or maglalagay pa kami ng lubid banda rito para maiabante siya. Ang mga dala naming gamit, puno ang sasakyan. May string lights din pala ito. So ilalagyan ko ng string lights paikot. Ang kagandahan dito may mga nakaabang ng para may mga eyelet ng nakaabang dyan sa mga kanto. Tapos ito yung doon kasi entrance yan, lagyan natin ng string lights yun. Magandang may string lights kasi yung pangkalat natin dahil lang par LED naman frontal, more on dito lang. So yan, busy na din sila nagde-decor. Ang beam namin ngayon ay 6. Ito yung sa baba, yung 4 na tuna isasabit namin dun sa taas along with the Big Dipper, magagaan kaya madaling isabit doon. 2 per side na audio center SA312 ang gamit namin dito at 1 per side nung AD Flex 918A. Yan, hagdan sa akin yan. Ang mga boys ko ngayon si Michael, si Alvin at saka si Sam. Puno ang sasakyan namin ngayon. Malapit lang ito. Kabilang pangalawang barangay lang ito mula sa amin. Parang nasa 4 kilometers away or 3 kilometers, parang ganon. So set up muna kami, pagtulong-tulungan na namin. Time check is 1:40. Ang ilaw, babalik ang ilaw ng 5 o'clock. So baka makapag-start ito ng 7 PM. Buti na lang may available na pagsasabitan. Yun nga lang medyo mababa siya. Kasi abot ko na Abot ko na. Pero more on naman ng sayawan nila dito na. Yun lang, pagka may tao na dito sa stage, medyo mababa na. Dapat sana dito. Kung yung tubo natin na ginamit sa Balay Angkan pala, pwede rito, no? Para at least yung ilaw dito sa maganda sana kung dito pala. Kaya lang mukhang medyo mahina na siya. Kung dito sana nakapagpatong kami ng tubo papunta rito, di ba? So yan yung ng pagkawala kang trusses. Wala pa tayong pambili kaya kung ano yung available i-utilize na lang natin yan. Buti na lang magagaan yung mga tuna at madaling isabit. Yun nga lang talagang nakayo. Kailangan Michael kailangan ng resting position ng mga yan pag walang ilaw, nakaganyan para medyo hindi tatamaan sa ulo kasi tingnan mo. Tapatan mo nga. So, yan, ganyan ang baba niya. Pero more on naman dito na yan. Kaya lang yung backdrop nila nandoon sa likod. Okay? Pero at least magandang output niyan pagka napagana na natin yan. Time check 3:20. Naisabit na namin 4 na beam, 6 na Big Dipper LPC 015, 2 beam 260, 4 na beam dun sa backdrop. Ang aming speaker system. Tapos ang mic natin. Pag-apata ng kailangan namin itong MCP kagad ang ginagamit ko. Sabi ko naman sa inyo, mas madalas kong gamit ito kaysa dun sa yung MCB pagka medyo mga mas masiselan ko ginagamit yun. Halimbawa mga indoor wedding tapos talagang maselan yung host, yun ang ginagamit ko. Pero halos pareho lang naman. Gaya na sabi ko sa inyo, yung mukha lang ito ang pinag-iba.
at saka yung spectrum analyzer. Sa handheld naman pareho, pwede mong pagpalitin yan actually. So naka-strap tayo dun sa sub hanggang sa ilalim, nakapaikot yan. Nabibili lang sa Lazada yan, no? Napaka-liit na bagay pero napakalaking tulong yan. Tapos meron akong foam dito. So at least kahit na nagba-vibrate ito, medyo may cushion pa rin siya. Okay? Power supply nandyan, nakaipit, nakatali. Ultimo yung ayos ng mga antena, talagang sinusukat yan, dapat uniform siya. Yung mga ganong maliliit na bagay kailangan napapansin pa rin natin yun. So dito ko na tinusok kasabay nung beam na isa. Yung isa papunta dun sa isang beam. Okay? Tapos may isang U12A lang ako na pang monitor dyan if in case na gamitin nila yung taas. Pero most of the time halos sa baba na sila dito. So distribution box ko nandun. Naglalagay na sila ng mga string lights paikot. Wala pa rin kuryente kaya hindi pa kami makapagpatunog. Paikot muna namin yan lalagyan, tapos dun sa entrance, and then tignan ko dito kung kumasabitan ko pa dito sa gitna kahit dalawang helera lang. Distribution box, pakita ko sa inyo kung paano yung pinakikita ko naman madalas ito pagka pero ipakita ko pa rin. Etong channel 1, 20 amperes yung anim na to. Universal itong sa taas na tatlo. Tapos kupo yung sa baba, below. Mas makapit yan kasi naglalak talaga siya. So itong sa 1, size 14 ko, yung tatlong speaker sa right. Tapos ito, tatlong speaker sa left. Ito, rekta na yung monitor, U12A ito. Tapos ito, sa mga ilaw na nakasabit sa taas. Tapos itong isa, gagamitin ko sa boot, pati yung 8 frontal. Tapos itong isa, para dun sa 4 na backdrop. Okay? Ganun ang groupings ko sa mga ilaw ko. Tapos yung sa string lights na puti, dun sa harap ko na kukunin. Ayan, yung sa harap, yan? 16 amperes. Yung isa na yon papunta sa isang beam at saka isang fog machine natin. Okay? Yung boot mamaya na namin kakasayan kasi wala pang ang ilaw. So puro string lights lang muna. Mga string lights ko, assemble ko lang yan. Size 16 na flat cord, tapos 4 watts na Edison G45 bulbs. Lazada lang yan. Ang pagitan 1 meter. Ang haba ng wire namin maximum 40 meters, 40 bulbs. Ito ang aming main line. Kung walang bakante, sa main lagi kukuha. Para kung kailangan patayin yung ibang ilaw sa court, sa stage, hindi damay yung sa atin. Kaya lagi sa main tayo kukuha. Nung nakaraan dito, hirap na hirap akong pumili kung saan ko ilalagay kasi lumang-luma na. Buti na lang binago na nila. Time check, 5 o'clock. Nagkaroon ng kuryente 10 minutes before 5. Nakapagmerienda na rin kami. Nakaset na yung boot. So, ayan, yan ang usual na setup namin sa boot. Nakagitna yung computer, pwesto ng spinner. Nasa kaliwa lagi si mixer, nasa kanan si mini pearl. So kahit na isa lang operator mo dito, pag ganyang layout, madali na lang. Okay? Tapos nasa harap. Ito ang pinakamagandang pwesto talaga. So nag-a-address na lang sila ng mga ilaw. Na-fix na namin kanina pero may isang ilaw na kailangan palitan. May mga ibang Big Dipper na rin ako na hindi gumagana.
So, ganun talaga. Ang mga ilaw pundihin talaga yan. Kahit na yung mga lumi lights ko, aero lights ko, may mga ilaw talaga na napupundi. Kaya minsan na nakakadala na bumili ng masyadong mahal na ilaw. At least yan na nasa magkano lang isa niyan, nasa 1.9 lang ang isa niyan. Masira man after mga 1 year kahit paano, hindi na masyadong masakit sa bulsa. Nakapag sound check na ako kanina. Malakas masyado itong 4 na audio center para sa ganito kalaking whole size court na may mga yan, kahit paano may babanggaan yung tunog. Tapos may bubong, syempre. Sound check ko ba dito? Na ano kasi nakaka-copyright kasi nung nakaraan ko, yung songs of worship song na nga lang yun na copyright na. Okay. Subukan nating ipadinig sa kanila. Akala nila hindi pa tayo nakapag-test. So yan, nag-light check na kami. Mas maganda sana kung mas malaki yung mirror ball ko. Pero okay naman, may effect siya. Basta maitapat mo lang ng maayos yung beam sa kanya. Ayan o, sa taas ang dami. Yung mas malaki kasi niyan, yung 18 inches, mas maraming salamin yon. Yan kasi 12 inches yan. 12K ang bili ko sa Astrolight sa Raon. 12K kasama na yung motor. So, baka ito i-fix ko na lang sa studio ito. Bibili ako ng 18 inches na panglabasan. May mga nanonood ba na taga Zambales? At Pangasinan. Parang radio DJ. Parang radio DJ lang ah. Ayan na. Check 1, 2. Hey, hey sound. Hey, test 1, 2. 2 feet away ako from the speaker. Check 1, 2. Hey, hey sound. Check. Check 1. Check 1. Hey. Check 1, 2. Check 1, 2. Hey. So, yun. 2 feet away ako sa speaker. Wala tayong feedback. Medyo nakalayo na yan sa stage. So, OA na masyado yun. Pag dumikit pa dito yung may hawak ng mic. So at least safe na tayo sa ganyan. So paano tayo nagtatanggal ng feedback? Gamit ang Mackie DL. Unang-una, proper gain structure tayo syempre. Doon sa mismong unit ng Mackie DL, naka 9 o'clock ako. 9 o'clock ako sa knob nung gain. Ngayon, pagdating dito, may gain pa rin siya. Naka 2 dB lang ako. Sa tatlong mic namin, naka 2 dB lang ako sa gain. Yan. So, nakapatay pa yung aking compressor limiter. Kasi sa tenga ko naman, ako mas nagre-rely. Alam ko yung kakayanan ng mga speaker ko pagka medyo nasosobrahan na sa lakas, kusa ako naghihina. No? Pero malaking tulong pa rin yan kasi may mga sudden na biglang sigawang hose sa mga mic. Okay? Isa pang factor na nagko-cause ng feedback is yung trim, no? Tignan niyo yung trim niyo, baka mamaya sobrang taas din maliban dun sa gain. Pag ito mataas tapos yung gain mo naka-zero na, feedback pa rin ang feedback yan. Pag binabaan mo pa yung gain mo dun sa mismong unit, hihina na yung pickup ng mic. Okay? Ito naman mga to given na mataas ang pickup nito, mataas ang headroom niya. So, malaking tulong syempre pag tama yung pagkaka-mix natin dito. Tapos nung nakaraan may nagtanong sa akin, ano ba ang tamang volume setting pagdating sa mic? Kasi may volume setting din siya doon, no? Usually nagbabawas lang ako ng isa. So kung 30 maximum, ginagawa kong 29 lang, no? Okay naman. Yung iba, nakalimutan ko sino ba yung nag-chat sa akin nung nakaraan. Nagpupula daw dito pag ginagamit yung mic, no? Sa akin, madalas nga pag tinutodo ko na to eh. Okay naman lang tunog niya. Kasi mapapakinggan mo naman sa tenga mo eh. Actual mo naman sa tenga mo pagka medyo pangit o sabog na yung tunog dahil
malakas ang volume setting mo dito or sa mix mo, mapapakinggan mo naman. It's all about the ears naman yan, hindi doon sa nakikita natin dito. Tandaan ng audio, nagre-rely tayo sa tenga, hindi sa nakikita. Kasi yung iba, tatanungin tayo, sir, pwedeng patingin ang setting mo dito. So, magkakaibang venue tayo, magkakaibang lugar, magkakaibang mga gamit. Hindi nyo pwedeng kopyahin yung setting ko dito at i-copy dyan sa setting na gamit nyo. Hindi. So, mag-iiba yan sa setting nyo. Kahit itong mga gamit ko na to, daling ko sa lugar nyo, mag-iiba't mag-iibang setting natin. Siyempre, depende sa requirement, depende sa laki ng venue, depende sa dami ng tao, sa environment. Lahat yun, na maraming factor na makaka-apekto sa ganun. Kaya talagang sa tenga tayo magre-rely. Okay? MCP. Mecman MCP 100 ang gamit ko pagka ganitong stage ang pwesto ng event. Usually sa mga barangay event. Diyan lagi ang pwesto na niyan. Yung iba baka sabihin, ba't dyan mo pinatong nagbabibrate? Sa practice ko na ito, matagal na. Wala namang nagiging masamang effect sa mga mic ko. Tsaka may soft cushion naman ako dito. So, hindi ko sinasabing gayahin nyo, pero base naman sa akin, matagal ko nang ginagawa yan, okay naman. No? Kesa sa pag doon ko'y nilagay or saan, somewhere else, kung pwede mong ilagay yan, dito kasi sa akin, madalas wala. So, kesa naman maglagay ako ng iba pang box dyan na pagpapatungan, magkukos lang ng maaring hindi maging balanse sa paningin kasi kung naglagay ka ng something dyan, tapos doon sa kabila, wala. So, parang hindi siya pantay. Kaya ang ginagawa ko, sa sub ko talaga nilalagay yan. Kung saan malapit yung dulo ng ating snake, doon ko siya nilalagay. Okay? Tapos isa pa, pwesto nung dalawang speaker. Medyo paglayuin nyo, kahit naka 2 per side kayo, paglayuin nyo ng konti, 1 foot. Sa akin, ganyan lagi ang ano ko, 1 foot away. Yung nasa labas, diretso dito. Tapos yung nasa loob, nakapan pa ng konti sa loob. Para pag nandito yung host, kahit walang monitor dito, sa pool siya ng tunog. Okay? So, kung sa taas naman ng host, may monitor siya doon. Ready tayo. Okay? Pwede nyong dalawahin yan. Pero base sa akin, sa U12 ko, more than enough na yan para mapuno niya ito. Okay? So, medyo dumidilim na. It's 6:10. Bukas na yung registration. Ayan, ready na yung mga ilaw natin. Ayan na yung mirror ball natin. Medyo magandang effect niya. Medyo madami din. Kalat-kalat din yung ano niya. Pero yun nga, papalitan ko ng mas malaki ito. I-fix ko na lang yan sa studio. Baka may magtanong na naman magkano yung presyo ng ganitong ano. Maganda pag-aralan nyo. Magandang ma-master nyo kung paano nyo paikot-ikutin yung pasikot-sikot sa pagdating sa pagbibigay ng pricing. Huwag kayong magbase sa akin kasi maganda kayo ang matuto kayo kung paano magpresyo na magiging masaya kayo dun sa magiging net profit ninyo kasi ililess nyo pa yung gastos nyo. Okay? Sabihin ko ba magkano ba ang renta sa akin nito? Kasi hanggat maaari, ayoko talaga nagsasabi. Yun ang pinakaisang ayoko lang ituro sa inyo, yung pagdating sa presyuhan. Gusto ko kayo ang matuto kayo. Try nyo muna presyohan. Pag tumawad yung client nyo, di bawasan nyo. Doon sa tingin nyo, happy kayo doon sa matitira sa inyo. Pero make sure lang na dapat yung hanap buhay natin is lumalago, tuloy-tuloy. Hindi yung parang nagiging stagnant lang. Dahil mababa ang parenta, konti ang natitira. Stagnant lang, hindi kayo nakakapag-upgrade. At hindi lang naman dapat ang kita natin napupunta lang sa mga gamit natin. Dapat meron ding napupunta para sa sarili natin, sa pamilya natin. May pangkain tayo yung sapat, mas masarap, pwede nating i-treat yung mga pamilya natin. Bumili ng mga ibang personal na kailangan natin, na gamit natin. At makatulong sa iba pang pamamaraan kung saan pwede tayong tumulong, mag-give back ba, kumbaga. Kaya yun ang kainaman pagka healthy yung pagpipresyo nyo sa servisyo nyo. Kumbaga tama lang, hindi naman sobrang taas, hindi naman sobrang mura. Magtutuloy-tuloy, gaganda ang negosyo. So, napapaluwa ako. Hindi ko rin expect na abutin na ng ganito. 7 years na itong aking business. Kahit paano naman nakikita ko na patuloy ang paglago. Gawa na rin ng aking kaalaman kung paano i-market ang aking hanap buhay, kung paano mas paganday ng serbisyo, kung paano mag-innovate, kung paano sumabay sa demand sa market, sa client, sa trend. Nakakasabay tayo sa latest na mga gamit. Kailangan makakasabay tayo, kaya para patuloy tayong
i-hire pa ng mga client natin. Okay? Yun lang ang pinaka the best na may papayo ko sa inyo. Patuloy nyo pag-aralan ang negosyo nyo, kung paano nyo mapaganda, kung paano nyo mapataas ang presyo nyo na sa tingin ng client sapat naman. Ako naman pag nakita ng client yung mga gamit ko, masasabi nila na tama lang presyo kasi ang mamahal ng mga gamit nyo. Ang sarap sa pakiramdam pag gano'n. Tsaka tignan nyo naman, ang konti lang halos ng gamit na dala ko kumpara dun sa iba na pag nag-setup dyan talagang kamakamada ng mga speaker, pero apat na ang liliit lang at 2 subwoofer lang, punong-puno itong ganito kalaking venue. Mas madali ang buhay, mas madali ang trabaho pag konti ang gamit, pero mas malalakas, magaganda ang tunog, madaling i-setup, no? May ano nga lang talaga, may katapat na halaga, pero ganun talaga, wala namang mura na maganda, di ba? At yun nga, ano lang, tuloy-tuloy lang sa mga nangangarap sa ganito na mahilig sa sounds, gustong gawing hanap buhay, di ba? Ito yung bisyo na kaya tayong buhayin. May ibang mga bisyo kasi na nakakalulong, negatibang epekto sa atin at sa mga pamilya natin. Pero itong love and passion natin sa music na possible pala na siyang bumuhay sa atin at na magpalago ng ating kabuhayan pa. Yan yung aking service na hindi ko rin nakalain, dating pangarap lang. No? 2 years ko na lang siyang hulugan. Minsan sa isang event nakukuha ko yung panghulog sa kanya, yung isang ganitong klaseng event, kaya kong kunin yung panghulog sa kanya ng 1 buwan para may idea kayo sa pricing. Yun lang. So itutono ko muna yung 2 pang mic. Balikan ko kayo mamaya. Dami rin guhit ng mirror ball. Patay lahat ng ilaw sa quadrangle. Ang gumagana lang ay yung 4 na Lumilights at saka yung 80 bulbs na string lights paikot. Ang ganda ng ambient, ang ganda ng mood ng liwanag, tama-tama lang. At saka yung 6 na moving head sa harap. Yan. Kaya pinag-aaralan ko ng gusto ang paglalagay ng ilaw. Kung anong magiging output ng ilaw, pinag-aaralan ko yan. Kada event, pinag-iisipan ko mabuti habang nakaupo ako, kung paano ko pa may improve, kung paano ko pa mapapaganda. Ang learning, walang hanggan yan. Lagi tayong manunood sa ibang mga kasamahan natin na magaganda yung setup. Pwede nating gayahin, pwede nating mas i-improve din. Hindi lang tayo gagaya. I-improve pa natin, pwede nating i-modify pa sa mas maganda. Tawag po ang regular po sa batch 72. Ang picture po na po tayo. Punta po kayo dito. Ay, ate. Punta po kayo dito sa kabila. Pag nagpipicture na ganyan, make sure na amber white ang nakabukas. 1, 2, 3. Maraming salamat po. Tuloy po natin ang ikot. Ito po. Ayan. Pag-ingat lang po dito sa katre. Mecman MC P100 ang gamit niyang mic. Ayan. Wow, wait naman po ng ating. Muli po sa lahat ng mga batch at alumni na nasa labas po ng ating venue. Pwede na po kayo pumasok. Welcome na welcome po kayo. Dapat ganyan, maliwanag ang mukha ng tao sa stage pag nagpicture sila. Ito po tayo. Huwag decolor. Dan po tayo sa
na ang event guys. Sinabot kami ng 11:30 ako, nakaiglip ako kanina. So yan, baklasan na. So far okay itong aming mirror ball. Kailangan, mas maganda lang yung mas malaki dito. So pag nagawi ako ng round, bibili ako ng mas maliit. So hanggang dito na lang. Ligpit muna kami muli. Huwag niyong kakalimutan mag speaker check bago magligpit. Salamat sa pagsama nyo sa aking event ngayong gabi. Sana may natutunan kayo at mas na-inspire kayo na ipagpatuloy ang ganitong hanap buhay natin. Maraming salamat. Ligpitan na.